So yun na nga, umani ng atensyon sa social media ang isang blind item na inilabas ng broadcaster na si Ben Tulfo matapos itong iugnay ng netizens sa kanyang mga kapatid na sina Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo at Ramon Tulfo. At ayon sa kanyang caption ng blind item, nagmamagaling, nagmamarunong, lalaking marites, chismosong kuyang, in denial syndrome, tumatandang paurong. Mga matalik niya na kaibigan noon ng kontra-mortal niya ngayon. Lahat ng kanyang dinidikitan, giba, para siyang anay. Kilala niyo siya? Abay may nag-reply na netizen ang sabi niya, "Kuya mo ba sila?" At ang reply mismo ni Ben Tulfo, "You got it." Yung gorang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol. Ipabitak nyo. So mismo ito galing na mismo kay Ben Tulfo na kapatid mismo ng dalawang senador at ng isa ring broadcaster. Ay siguro hindi niya masikmura ang ginagawa ngayon ng dalawang magkapatid na senador at ng isang kanyang kapatid na gorang. At sa kanyang post mismo, nagkomento pa ulit itong si Ben Tulfo. Ang sabi niya, "Mga bossing, I am declaring publicly, unfiltered, and real talk about why I posted this sa mga alpha male ng mga magkakapatid na Tulfo. Ako si Ben Bitag, yung lone wolf na matagal na nilamon, Raffy at Erwin, na itiniwalag. Hindi ako ligtas sa mga bagay na mga gawain nila. Nakikiusap po ako mga bossing. Ibahin nyo naman ako si Ben. Ihiwalay nyo ako sa mga gawain nila. Masakit, malungkot man sabihin pero totoo. Naiintindihan ko sila. Noon pa man almost 25 years na. Iba ako sa kanila. Nakasanayan ko na ang mabuhay ng hubot-hubad. Nakalagayan nito. Di po kami pare-pareho ng prinsipyo, paniniwala, pananaw at pananampalataya. Nirerespeto ko po ang mga LGBTQ community at sector ng kababaihan. Hindi ako kapareho ng matandang Tulfo na si Ramon. Nagkalat si Ramon sa media ngayon bastos ang kanyang paggamit ng salitang bakla sa kanyang post patungkol sa isang senador. Wala po akong kinampihan sa kanila. Ako si Ben Bitag na po ang hihingi ng inyong pangunawa sa mga kamalian niya at maaaring sa mga susunod pa. Maingat po ako sa aking pananalita, pagturing at galang sa sektor tulad ng aking mga nabanggit. Kasama po sila sa advokasya ng Bitag. Hindi ko kontrolado ang pag-iisip ng dalawang kapatid ko na senador. Wala po akong pakialam sa mga tungkulin nila. Subalit pag may nakita akong sa ginagampanan nilang tungkulin, pang-aabuso, kalokohan, kapabayaan, hindi po sila ligtas sa ginagampanan kong tungkulin bilang isang advocate. Uulitin ko, huwag niyong isumbong ang mga Tulfo sa Tulfo. Ipabitag niyo. Galing na mismo ito sa kapatid ni na Erwin, Raffy at Ramon. Galing mismo kay Ben Tulfo. Huwag daw ipatulfo. Ipabitag nyo. Sarili mong kapatid. Irereklamo ng taong bayan. So yun, hindi na nakayanan ni Ben Tulfo ang ginagawa ng magkapatid na senador sa Senado. Abay akalain mo tinawag na sunod-sunuran. So ito ang tunay na kapatid. Hindi kinukonsinte sa mga maling gawain. Hindi mo kukonsintihin ng iyong kapatid kahit alam mong mali na, ay susuportahan mo pa rin. Ito tama ang ginagawa ni Ben Tulfo. Gina-call out pa niya ang mga mali na ginagawa ng magkakapatid. Samantalay naungkat naman muli ang kabulukan ni Senator Erwin Tulfo na nito pa lamang pala na ito ay congressman. Meron na pala itong bahong tinatago ayon sa post ni Jing Paras. Did anyone check how come this man who is lording over the Senate now as imposter chairman is born twice? Once in Hawaii and one on Leyte. By this falsification of his birth certificate, it can be said that this man known as Erich Sylvester Tulfo has no credibility whatsoever. As Huwad na chairman, he is insisting he will conduct a hearing on the corruption of the ghost flood control. How can he do it without being biased and partisan when he was accused by the 18 Marines as a recipient
of kickbacks. Wow! Kawawa ang bansang Pilipino. Masyado nang magulo ang Senado dahil pinakailaman na ni Bangag at ni Satanas. At ang post na ito ni Jing Paras ay may kalakip na litrato na post din ni Ado Paglinawan. Ang sabi niya dito, "Bullseye on Erich Sylvester Tulfo, born December 30, 1965 in Honolulu, Hawaii. Bearer of U.S. passport, aka Erwin Teshida Tulfo. Also born 3 years earlier in Leyte, August 10, 1963. Bearer of Philippine passport, Honorable COMELEC Chairman George Garcia." Nabisto na ito noong party list representative pa lang siya. Aba ay naging senador pa. So ayun, naungkat na ang baho na tinatago ni Erwin Tulfo. Ang malaking katanungan, paano nakapag-file si Senator Erwin Tulfo ng kanyang candidacy noong eleksyon kung American passport holder ito? Meaning, American citizen siya. Ano kaya ang sagot dito ni COMELEC George Garcia? Posible kaya ang ganitong senaryo? Abay paano kaya na inalaw o pinayagan si Senator Erwin Tulfo na tumakbo sa pagkasenador? Gayong noon pa lamang pala ito representative ng party list ay naungkat na ito. Ito pa nga ang post ni Mr. J. Sonza. Ang sabi dito, Erich Sylvester Tulfo, born in December 13, 1965, Honolulu, Hawaii. He was a passport holder, also known as Erwin Teshida Tulfo, born August 10, 1963, Leyte, Philippines, bearer of Philippine passport. Disqualified by the Commission on Appointments for his designation as Secretary of the Department of Social Welfare and Development because he was convicted by the Philippine court with finality for crimes, 4 counts of libel against moral turpitude, and because of his American citizenship. So base sa post ni Mr. J. Sonza, ay na-disqualified pala ito ng Commission on Appointments kung saan i-appoint pala ito bilang secretary ng DSWD, pero na-disqualified kasi convicted siya ng ating Philippine court na meron daw finality for crimes na merong count ng libel against moral turpitude at ang kanyang pagiging American citizen. Sa papaano kaya ipapaliwanag ni George Garcia ng COMELEC na papaano nakatakbo si Senator Erwin Tulfo sa pagkasenador? Noong candidacy pa lamang ay dapat hinarang na ito Dapat disqualified na rin ito. Sa papaano nakalusod? Yun ang malaking tanong. Grabe may baho palang taglay sa Senator Erwin Tulfo, tapos kung makaasta sa Senado, napakaangas niya. Nagbabanta sa kanyang kapwa senador na bibit-bitin daw niya sina Senate President Alan Peter Cayetano at Marcoleta. Palabas, kukwelyuhan daw. Grabe kung makabanta na akala mo pagmamay-ari niya ang buong Senado. Gayong may baho naman pala ito. At dapat pala ay disqualified pala ito sa pagkasenador. Doon pa lamang sa candidacy noong eleksyon. Grabe kung makapagyabang tapos may baho naman pala. Huwag ganun, Sir Erwin Tulfo. Dapat kung magyayabang tayo at kung makapagsalita tayo at magiging maangas tayo, ay dapat malinis tayo, Sir Erwin Tulfo. Huwag ganun. O kaya ngayon, parang ikinakahiya ka na, Sir Erwin Tulfo, ng iyong kapatid na si Ben Tulfo dahil sa pinaggagawa mo ngayon sa Senado. Kaya ba sa palagay ninyo, ano sa tingin ninyo ang dahilan bakit nakalusot noong candidacy pa lamang itong si Senator Erwin Tulfo sa COMELEC? Bakit kaya? At ano ang inyong masasabi na parang itinatakwil na at itinitiwalag na nga ni Ben Tulfo na kapatid nila Erwin, Rafi at Ramon, ang mga Tulfo brothers? Parang ikinakahiya na ni Ben Tulfo ang kanyang mga sariling kapatid at kadugo. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.